55. Good morning, Yusek. Yusek, Senator Rodante Marcoleta is now in custody. What did the President say about it? Kung yan po ang isinasaad at sinasabi ng batas at yan naman po ang kautusan ng korte, yan naman po ay irerespeto ng Pangulo. Pero ang sinasabi po ni Congressman Mike Defensor just now, sabi po niya, nauna pa kaming makulong kaysa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Mapapakulong nyo kami at mapapatahimik pero hindi kami susuko. Your reaction? Yun nga po, sana po ay minabdali din nila ang pagbibigay ng mga ebidensya. Konkretong ebidensya, hindi lang puro pamidya. Mas magkakaroon po ng resolusyon at ng solusyon kung sila ay nagsumiti kaagad ng mga konkretong ebidensya para kung sino yung mga tao na nais nilang papanagutin ay napanagot na po sana, nadala na po sana sa korte ang mga kasong kanilang idudulog. Pero hanggat hindi sila nakakapagbigay ng konkretong ebidensya, hindi po talaga ito kakagatin ng korte. Pero yung sinasabi po ni Congressman Defensor na clearly wala raw basis itong case na isinampa kay Senator Marcoleta at sa kanya. Sa korte na lamang po nila ito gawin at depensahan. Okay, last na lang po. Ano po ang tingin ng Malacanang, how will this arrest, if this is considered an arrest, affect the happenings in the Senate, especially na ngayong araw magsisimula yung impeachment trial against the Vice President? Nasa kamay na po yan ng Senado. Ang sa atin naman po, sa anumang pagkakataon, kung ano man ang oras, kung ano mang araw, kung ano ang sinasabi ng korte, kung mayroong silang in-issue na warrant of arrest, hindi po ito mapapahinto. Hanggat wala rin naman pong court order na maaari magpahinto sa pagpapatupad dito. So kung in-issue po ito, ng korte, ito yung valid warrant of arrest, wala pong magagawa ang ehekutibo kundi ito ay i-enforce. Follow-up question mula kay Clizelle Pardilla, PTV. Good morning po, Yusek. Yusek, nakaamba pa lang po kasi yung plunder case noon kay Senator Marcoleta. Nagprotesta na po yung isang religious group. How prepared is the government for a possible backlash from the INC? Halimbawa po, malawakang protest po ulit. Tayo po, unang-una ayaw po natin sumagot ng hypothetical question dahil alam po natin ang liderato ng INC ay gumagalang po kung ano ang sinasabi rin po ng korte, kung ano po ang sinasabi ng batas. So mananatili po tayo sa paniniwala na ang nangyayari po at ang pagpapatupad lamang ng batas ay igagalang din po ng liderato ng INC. Sunod na tanong mula kay Christian Yasores, DZMM. Magandang umaga, Yusek. Ngayon po yung pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. We would like to know kung i-monitor po ba ito ng Pangulo at asan po ang Pangulo sa pagmamonitor nito? Hindi naman po kailangan mag-monitor ang Pangulo. Malalaman naman po din niya kung ano ang magiging balita rito. Mas marami pong dapat na trabahuhin ng ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial. May we know na lang po yung thoughts ni President Marcos for today's impeachment trial na yung kanyang dating kaalyado sa pagtakbo sa halalan ay masasalang po ngayon sa isang impeachment trial. Katulad po na sinabi po natin even before at nagsalita na rin po ang Pangulo sa kapihan, kung may kinakailangan pong sagutin ay dapat lamang pong sagutin. Kung kaya naman po na malinis ang mga pangalan ay dapat lamang pong gawin. Mas maganda pong humarap sa nasabing trial para po siya na mismo ang sumagot ng mga akusasyon laban sa kanya. Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC. Hi, good morning, Yusek. Morning. There are ongoing debates on the conviction threshold of Vice President Sara Duterte because under the Constitution, 2/3 of the votes of all senators are required to convict an impeachable official. However, several senators are currently legally embattled and apparently cannot actively participate in the impeachment trial. And there are actually talks from the House prosecution team to seek the lowering of the conviction threshold. May we have the pulse of thoughts on this? Hindi po makikialam ang ehekutibo kung ano man po ang magiging resolusyon patungkol sa issue na yan. Nasa Senado po yan kung ano po ang kanilang ipapatupad. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News.
Hi, Yusek. Good morning. Some congressmen already denied having heard hearing about a supposed impeachment complaint against Ombudsman Boyeng Remulla, but they did confirm and hear about a group looking for a congressman to endorse a complaint against Comelec Chair George Garcia. Nakarating na po ba ito? Comelec Chair. Yes, Comelec Okay. Chair. Hindi pa po siya nagiging issue sa ngayon. So, hindi pa po napag-uusapan ang issue na yan. Po. Pero there being a group looking for a congressman to endorse a complaint, ano po ang nakikitang motibo dito ng palasyo? This is against Comelec Chair? Yes. Hindi po natin masasagot. Hindi pa po namin nababasa kung ano man yung complaint na yan. So, hindi po kami makakapagbigay ng anumang opinion patungkol dyan. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Magandang umaga po, Yusek. May mga push po ang ilang mga abogado. Sinasabi po nila na dapat daw yung mga senators facing plunder charges ay automatically masuspend at dapat daw ma-hold yung budget ng kanilang opisina, ipasarado yung opisina, pati na yung mga sahod ng kanilang mga staff ay i-hold na rin po. Ano po ang thoughts po ng Palas dito? Yan din po ay nasa kamay po ng Senado kung ano po ang kanilang ipatutupad. Kung wala po talagang maaaring trabaho sa nasabing opisina, it would really be unfair kung mapapaswelduhan kung wala naman nagiging trabaho. But still, ang desisyon na po na yan ay magmumula po sa Senado. Hindi po ito hahadlangan o pakikialaman ng ehekutibo. Follow up lang po kasi base dun sa plunder law, hindi po ba nakalagay na dapat automatically suspended ang isang senator na arrested for plunder? Tama po ba, ma'am? Dapat po ganon. But still, sabi nga po natin, ito po ay nasa kamay ng Senado dahil marami rin po talaga maaapektuhan ng mga empleyado. But sabi nga po natin, kung wala naman nagtatrabaho, talagang maaari lang masayang ang pondo. And at the same time, kung ganito kasi talaga ang magiging epekto, yung mga tauhan mismo ang maaaring makapagpigil dun sa kanilang mga senador o yung mga congressman na kanilang pinagsisilbihan na huwag masangkot sa mga ganitong klaseng mga issue ng korupsyon para hindi rin sila maapektuhan. But still, sabi nga natin, ang anumang decision dito ay magmumula sa Senado. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Tina Maralit, The Manila Times. Good morning, Yusek. AFP Chief of Staff Romeo Browner is set to retire in 2 weeks. May naibigay na po bang listahan sa Pangulo on the possible candidates for his replacement? Sa ngayon, wala pa po na ipapaabot sa atin. So, wala pa po ako mabibigay sa inyo kung meron ng ganung impormasyon. Ano po kaya yung mga non-negotiable qualities of an AFP Chief ang hinahanap ng Pangulo? Unang-una po, of course, mapagkakatiwalaan, makabayan, makadiyos, at masipag, at ang iniisip ay kapakanan ng bayan. On another topic po, last week, DILG Secretary John Vic Remulla requested the National Police Commission to extend the service of Police Brigadier General Hansel Marantan, who is set to retire on July 10. Naipaabot na po ba ang request na ito sa Pangulo, given that under the law, an official may be extended in service upon the discretion of the President? Tignan po natin at tignan na lamang po natin muli kung ano ang magiging pahayag ng Pangulo patungkol po dyan. Ayaw ko pong pangunahan dahil sa kanya po manggagaling kung magkakaroon po ng extension o igagrant yung request or ipuproceed na lang na magkaroon ng panibagong liderato.